Hello po ulit sa lahat na nakikinig. Heto na naman po ako para ibahagi ang ikalawang kabanata ng aking kwento. Madaming nagsasabi hindi lang tayo mga tao ang naninirahan sa mundong ibabaw. Pero sabi nila mabibilang lang daw ang mga taong may kakakayanan para sila maramdaman, marinig at makita. Sa palagay ko, isa ako sa kanila eh. Yun na nga po dahil sa pangyayaring nakita ko ang nilalang ayun na never na po ako natulog na walang nakasinding ilaw at lagi na ako nakabalot ng kumot kapag natutulog. Aking sinarili na ang pangyayaring yun at pilit kong kinakalimutan. Lumipas ang araw, buwan at taon hanggang nakalimutan ko na rin yung nilalang na yun. Ngunit ako'y nagkamali. Muli siya nagpakita sa akin. Sa pagkakataon na yun, grade 5 na ako. Summer season noon nang naisipan ng mama ko na dalawin ang aking kuya sa karatig na bayan. Dahil sa ako ang bunso sa aming 7 magkakapatid, halos magkalapit lamang ang edad ko sa aking mga pamangkin. Bago pa noon ang subdivision ng tinitira nila kuya ko. Bali sa harap ng bahay nila may bakanting lote at sa left side naman nito may bahay na at may nakatira rito. Sa right side naman may tanim na saging at sa gilid ng gate nila kuya may tanim silang malabong na santan. Gabi na noon ang mga past 6. Kabilugan ng buwan at dahil sa liwanag natin ng buwan, naisipan naming maglaro. Kasama mga pamangkin ko sa bakanting lote. Bali 4 kami noon at ako yung nakatatanda. Pero may isa akong ate noon para bantayan at tingnan kami. Habol doon, habol dito, takbo doon, takbo dito. Ang saya ng habulan namin. Hanggang napagod ang lahat sa amin at naisipan ng pumasok sa bahay. Pero hindi pa kami pumapasok sa loob ng bahay. Nagtambay pa kami sa balcony ng bahay nila kuya. Habang sila kuya, asawa niya, mama, papa, ate ko, nasa sala nanonood ng TV. At ang lakas-lakas ng tunog ng TV, ang ingay nila sa loob. Masaya kaming nagkwekwentuhan hanggang sa narinig ko na naman ang boses niya. Nung una mahina lang. Binaliwala ko lang hanggang hindi lang ako nakakarinig sa kanya. Pati din mga pamangkin ko. Nakakakilabot ng boses niya, palakas ng palakas na wari ko'y ang lapit-lapit niya lang sa amin. Bumalik na naman siya at ngayon hindi lang siya sa bayan namin, sumunod pa sa bayan ng kuya ko. Nagsisitayuan na lahat ng balahibo namin, pati ang buhok namin parang nagsisitayuan din. Grabe yung tibok ng puso ko na para bang may tumatakbong kabayo sa bilis nito. Nilalamig ako sa takot, nervyos. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ako makagalaw. Na para bang na-stuck ako sa inuupuan ko. Nagdikit-dikit kami lahat sa pagkakaupo. Pero nilakas ang kulob ko. Binilungan ko pa rin pamangkin ko. Narinig mo ba ang naririnig ko? Nanginginig kong sabi sa kanya. Opo, ano yun? Takot na tanong ng pamangkin ko sa akin. Sagot ko naman, huwag kayo pahalata na naririnig natin siya. Titingnan ko kung saan nagmumula ang boses na naririnig natin. At yun na nga, tiningnan ko kung saan nagmula ang boses niya. Dahan-dahan kong inikot ang aking paningin sa gate nila kuya. Sa may malabong na santan. Andun nga ang nilalang na kinakatakutan ko. At dahil maliwanag ang buwan that time, kahit anong kapal ng santan na tanim, nahaninag ko pa rin ang mukha niya. Andiyan na naman ang mahabang dila niya, mapupulang mata, ang mabalahimong katawan, ang matutulis na ng tenga, at ang mukha parang galit na galit. Binulungan ko ulit ang mga pamangkin ko. Tingnan niyo sa may gawin ng gate niyo, sa may santan. Takot kong sabi. At tiningnan nga nila. Sisigaw na sana ang pamangkin kong isa pero nagawa kong takpan at pigilan ang pagsigaw niya. Muli ako nagsalita sa kanila ng mahina. Huwag kayong panik. Pagbilang ko, 1, 2, 3. Pag 3, takbo na mabilis. Pasok sa bahay. Umpisa na ng pagbilang ko. 1, 2, 3. Kanya-kanya kaming unahan papasok ng bahay. Nadapa pa nga ako pero mabilis akong bumangon at pumasok sa bahay. Nagsisigawan na kami. Kanya-kanya kaming sumbong. Kina mama, papa, kuya at ate ko. May aswang! May tiktik! May maligno! Basta! Sa labas! Halos napapayak na ako sa takot. Bilis! Bilis! Nasa labas siya ng gate! Mabilis na kinuha ng kuya ko ang baril niya. Yung baril na para sa ibon. Airgun ata tawag nila dun. Ayun nga, mabilis na lumabas kuya ko sa balcony at naabutan niya pa ang nilalang na yun. Binaril niya. Hinabol nila kuya ko, tumakbo siya patungo sa bakanting lote.
Pero hindi na nila naabutan. Mabilis itong nawala. Ang hindi nila ma-explain, ba't nung una para daw aso, malaki kung tumakbo. Nakagapang pero sa huli, ba't parang tao na kung tumakbo. Hanggang nawala na nga siya. Pagkaumagahan, muling tiningnan nila kuya ko ang dinaanan ng nilalang na yun. Nagulat kami sa nakita naming bakas ng mga paa niya. Nung sa may gate banda parang bakas ng aso. Sinundan namin ang mga bakas niya parang aso na malaki pero ba't iba ang footprint niya. 4 ang nakikita namin, katulad sa tao. Yung sa unahan ba't parang mga daliri ng tao, sa huli naman para bang paang nakatihin. Sinundan namin at laking gulat namin sa huli naging bakas na ng 2 paa. Tao na ang bakas. At doon na nga napag-alaman kong aswang o tiktik ang na-encounter ko na mabalahibong nilalang. Mula noon, pinagamot ako sa albularyo at naikwento ko nga sa kanila ang una kong beses na nakita ang nilalang na yun. Pinagamot nila ako, pinaorasyonan, proteksyon ko daw para hindi ako lapitan ng mga masasamang nilalang na yun. May binigay na maliit na bote ang manggagamot sa akin ng kamag-anak lang namin. Isang maliit na bote sa loob, may mga iba't ibang ugat at puno ito at mantika o coconut oil. Pag may makasabay kang masamang elemento o hindi tao, umaapaw at bumubula ang laman ng bote ko. Mula noon, hindi ko nakita ang nilalang na yun. Salamat sa Diyos. Sorry po napahaba na naman ang kwento ko. Maraming salamat po ulit. God bless. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe. Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!